Dito sa Canhulaw Elementary School sa Lapu-Lapu City, umaalingaw-ngaw ang sikat na awitin ng mga Cebuano tuwing Pasko, ang Kasadyaning Taknaa. Katumbas nito ang sa mga Tagalog, ang Pasko ay sumapit. Sila ang Canhulaw Rondalia Group. Rondalia ang tawag sa pangkat na may mga instrumentong may kwerdas, katulad ng ukulele, gitara, oktavina, at baho de arco. Meron silang halos 50 mga miyembro, puro mga mag-aaral mula grade 3 hanggang grade 6. At ngayong magpapasko, madalas daw silang maimbitahan sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Actually, ang Rondalia ay nabuo after sa ukulele. Gusto naming mag-join ng Guinness World Record noong 2012 dahil gusto ng aming mayor na magkaroon ng Guinness World Record ng ukulele since kami naman yung #1 producer ng gitara at ukulele. Mula nung nanalo sila sa iba't ibang mga kompetisyon, naging bukang-bibig na ang Canhulaw Rondalia Group sa buong probinsya. Hindi pa kami natatalo since nabuo ang Rondalia. 2012 nanalo kami sa Lapu-Lapu City sa Seberaa. Tapos nag-join na naman kami ng Handog sa Pasko for 3 years. Nanalo kami first place. Ang kanilang tagapagsanay, si William, 30 anyos. Ang challenge lang po sa pagtuturo ng Rondalia ay yung paano i-form yung bata kasi kailangan mo pa kasi yung tignan yung bata kung talagang nasa heart ba niya yung matuto. Ang instrumento ng mga bata mula raw sa sariling bulsa ng kanilang mga magulang. Napaka-importante ng Pasko sa mga Cebuano kasi parte ito ng buhay nila. Ito yung nagpapasaya sa kanila at bonding rin sa pamilya. Pag dinagdagan pa po ng music ang Pasko, magiging whole family talaga sila. Gayunpaman, kahit na masisigla ang mga awiting tinutugtog nila, hindi pa rin daw maiaalis ang lungkot sa 9 na taong gulang at oktavina player na si Anastasia. Kakaalis lang kasi ng kanyang ina patungong Dubai. Siya. Punta kami ng mga malls at matulog kami matagabi. Nauunawaan naman daw ni Anastasia kung bakit kinailangang mangibang bansa ng kanyang ina. Yun nga lang, hindi ito magiging madali, lalo't ito ang unang Pasko na magkakahiwalay silang mag-ina. Kailangan maging masaya sa Pasko kasi kaarawan yun ni Jesus. Ang lungkot, idinaan na lang ng bata sa pagtutugtog ng musika. Merry Christmas and Happy New Year, Mami! Musika rin ang nagpapagaan sa buhay ng 54 anyos na si Mang Benny. Ang alpa o harp, string instrument na kinakailangang kalabitin ang makakapal na kwerdas para makalikha ng tunog. Ang kahoy nito gawa sa puno ng nangka at may bigat na halos 5 kilo. Ang 500 pesos na kinikita ni Mang Benny sa pagtugtog ng kanyang alpa kada araw, ang siya raw ipinambubuhay niya sa kanyang pamilya. Merry Christmas po! Maraming salamat din! Bisag asa lang kong abot sa house to house lang sa mga balay. Ingon aron December, pamasko gyud. Sinisikap nga raw niyang makaipon maski papaano para meron silang handa sa Pasko. O lipay ta kay Pasko man, atot paabot nga Pasko man. Paabot mo li tagwa, sa mas labi lagi na ana. O man yung kalipay yung Pasko. Salamat mo ta.
Sa halos 5 dekadang pagtugtog ni Mang Benny ng Alpa, kung saan-saan na raw siya napapadpad. Dili naging ako ni magtangon kay din ha maging mabuhi ang akong pamilya ni akong pangita. Kay bisag magtugtog ka naa ka sa imong balay o naa kay problema muwagtang hupay ang imong. Dahil iilan na lang ang tumutugtog ng Alpa sa Pilipinas, sa lahat ng mga nangangaroling, agaw eksena talaga si Mang Benny. Lahat ng ito, utang na loob daw niya sa kanyang ama na siyang nagturo sa kanya kung paano ito patugtugin. Mula naman sa pamilya ng mga musikero at artist, ang Cebuanang si Zari. Ang talento niya sa pagkanta, hindi basta-basta. Isa lang naman kasi siya sa iilang soprano opera singer sa ating bansa. Kasadyan ning tagna, dapi sa kahimayan, mauray among makita, ang panagungay nga masanagon, bulahan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit na halandoman sa tanang Pasko, magmalipayon. At sa kabi-kabila ang reunion ng kanyang pamilya at mga kaibigan tuwing Pasko. Personal siyang nag-aalay ng kanta para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasi kung wala talagang music, I think the parties are parang meaningless. When we say music, it really connects a lot of people. 16 anyos na raw si Zari nung nadiskubre na kaya pala niyang umawit ng classical music. Music kasi ng classical, it runs very deep po. Maganda lang po talaga pakinggan yung classical. One of the most beautiful genres that I've ever heard. Taong 2009, siya ang naging pambato ng Pilipinas sa World Championship of Performing Arts, kung saan nag-uwi siya ng silver medal. It happened po dun sa Los Angeles, California. It was a biggest achievement for me. Nakakuha po ako ng silver medal po ng opera category. Hanggang ngayon, patuloy si Zari sa pag-awit ng opera sa pagnanais na maipalaganap ito sa mga kabataan. Makilala pa po more further yung Visayan music, not just within the Philippines, lalo na internationally. At kung pasarapan ang pag-uusapan ngayong Pasko, dito sa Cebu, hindi kayo mauubusan yan sa kanilang mga food bazaar. Pagsapit ng dilim sa Fuente Osmeña Circle, bukod sa kanilang Christmas tree na mahigit 100 talampakan, narito ang mga food stall. Ang mabenta rito, syempre, sinugba o inihaw. Ito raw ang pinakamalaking food market ngayon sa Cebu, ang Sugbo Mercado. Umaabot daw sa 5,000 tao ang dito'y nagfo-food trip kada gabi. Sa mahigit 50 food stalls na narito, hindi lang mga pagkaing Cebuano ang matitikman. Meron ding Japanese, Taiwanese, at Southeast Asian ang presyo ng mga pagkain mula 60 hanggang 150 pesos lang. What makes Sugbo Mercado very, very different from all other restaurants, especially the more comfortable air-conditioned ones, is the fact that this is accessible to everybody. So we've got people from all walks of life coming in. It's a very, very relaxed crowd. It's self-service, clean as you go. This is where you have a feeling of community where everybody's just jamming with each other. Gaya na lang ng pinipilahang ribs. 105 pesos lang kada order. Ngayon ko lang na-discover na may murang ribs. Ang sarap nito, manamis-namis, affordable. Sa stall namang ito, naisipan ng kanilang chef na lagyan ng twist ang kanilang kumba. Ang sauce, merong tsokolate o sikwate. Kakaiba kasi ngayon is fusion cuisine like mga matcha, ube, at saka yung mga matatamis soy with the chocolate. Sikwate is a very Filipinos. Infused namin siya sa humba, which is the beef. 80 pesos bawat order. Bagong panlasa, hindi mo ine-expect. May lasang chocolate pero binagayan sa nung lasa ng beef. Pagmamay-ari naman ng Amerikanong si Eric ang pizza stall na ito. Ang specialty, isinunod sa paboritong isla ni Eric. Ito ang
Bantayan Island Pizza o All Meat Pizza. It comes with a free bamboo cup and your choice of drink. Pagkatapos ng food trip at naghahanap ka ng matamis, meron ditong gelato o Italian ice cream. Bukas ang Sugba Merkado mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Mula Huwebes hanggang Linggo. Inaasahan na ngayon pa lang na habang papalapit ang Pasko, lalo pa itong dadagsain. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.